Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, narito po ulit tayo sa daily devotion natin ng St. Paul United Methodist Church. At ito po ang iyong lingkod, Reverend Fe Marcos Jacinto. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa Romans chapter 11, 29 to 32. Ganito ang sinasabi: sapagkat hindi nababawi ng Diyos ang kanyang mga kaloob at ang kanyang pagtawag. Nung una kayo'y mga masuwayin sa Diyos, ngunit ngayon ay kinahabagan dahil sa kanilang pagsuway. Gayon naman sila'y naging mga masuwayin ngayon upang sa awa na ipinakita sa inyo ay sila na may kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na ang lahat ay maging alipin ng pagsuway upang maipakita niya ang kanyang awa sa lahat. Good morning! Isang maganda at mapagpalang biyaya na ating tinanggap mula sa pagbangon natin. Ang ating pong teksto, batay po sa ating devotion ngayon, ibig sabihin lang po ay gusto ko pong talastasan at pagbubulay-bulayan natin. Ang Diyos ay hindi ka nakakalimutan o nakalimutan. Sa ating pong pagninilay-nilay sa salita para sa umagang ito, mga kapatid, paggising mo, ano ang una mong iniisip? Iniisip mo ba ang napakarami mong problema? Iniisip mo ba na nadapa ka minsan at nahirapan kang bumangon at hindi mo na kaya? Ang sabi sa verse 29, hindi kita nakalimutan, hindi ko binabawi ang tawag ko sa iyo. Mga kapatid, yung pangarap na ibinigay ng ating Panginoon sa ating mga puso 5 years ago. Pag iniisip natin yung mga pangarap na yun na ibinigay ng Diyos sa atin, yung talento na akala mo wala ng silbi, yung ministry na tumigil dahil sa pagkakamali, hindi yan binawi ng Lord sa iyo. Hindi siya katulad ng tao na pag nagkamali ka, tatanggalin ka na agad. Ang Diyos natin ay laging tapat. Laging nandyan at hindi tayo kailanman nakakalimutan. Isang paalala, mga kapatid, sa umagang ito. Yung sinabi sa verse 29, ang pagkatawag mo ay permanente. Tinawag ka ng ating Panginoon hindi dahil mabuti ka. Tinawag ka niya dahil mabuti ang ating Panginoon. Kaya kahit pagod ka, kahit na-disappointed ka, nadidisappoint ka sa sarili mo, kapatid, ituloy mo pa rin yan. Ang kaloob ng ating Panginoong Diyos, yung ating mga boses, yung ating mga kamay, ang ating mga puso, kailangan tayo ng mundo. Kailangan tayo, kaya dapat tayong magpatuloy. Pangalawa, ang awa ang magpapabangon sa bawat isa sa atin. In verse 30, anong sinasabi niya doon? Dati tayo'y pasaway. Dati tayo yung hindi karapat-dapat. Pero, dahil kinahabagan tayo ng Diyos, nang siya'y napako sa cross, tinanggap na natin, nakabangon na tayo sa sitwasyon dahil sa habag at awa ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, huwag nating simulan ang araw
sa guilty. Simulan mo ang lahat ng awa. Tumayo tayo mga kapatid. Maghanda tayo sa ating mga buhay. Lumabas tayo. At kung paano tayo nakatanggap ng awa at biyaya ng Diyos, yun din ang ibabahagi natin sa ating mga kapwa, ang biyaya. Dahil tayo ay bumangon sa pamagitan ng awa ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, in verse 31, sabi niya, maging daluyan ka ng awa. Yun yung sinasabi ko. Pagbangon mo pa lang, paglabas mo pa lang, ikaw na ay isang biyaya. Daluyan ng biyaya at ng awa sa kapwa. Dahil naranasan mo ng kinahabagan ka ng Diyos, kahahabagan mo din ngayon ang mahihirap. Ang mga mahirap abutin at mahalin. Yun din ang ating objective ngayon. Ito ang sinasabi ni San Pablo. Na saan man sulok tayo pupunta, ipaparanas din natin ang kahabag at ang awa, ang habag na ibinigay ng Diyos sa atin, sa ating kapwa. Kung makakasalubong mo sa opisina mo ang iyong boss na masungit, kung may kapatid kang hindi mo ngayon kinakausap, yung kapatid na hindi nagsisimba, ikaw ngayon ang magkakaloob at magbibigay ng solusyon. Ibibigay mo ng lubusan ang iyong awa. Dadaloy ngayon sa iyong buhay ang isang pagpapala at ang awa sa kapwa. Mga kapatid, sa ating mga buhay, pasalamatan natin ang panibagong umaga araw-araw sa ating buhay. Pasalamatan natin ang ating mga iniisip, ginagampanan, ginagawa, na kahit sumasablay tayo, hindi mo sinusukuan ang mga bagay-bagay. Ngayong tinatanggap mo ulit ang tawag ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong paglabas. Ang meron ka ngayon, ang talento mo, ang pangarap mo, ang layunin mo, ibalik ang lahat sa Diyos. At pupunuin ka ng Diyos ng kanyang awa. At ito naman ang maipagkakaloob at maibibigay natin sa ating kapwa. Kapatid, ano ang hamon para sa ating ngayong umagang ito? Alalahanin natin na hindi nababawi ng ating Panginoon ang tawag niya sa bawat isa sa atin. May tao ka bang hindi mo pa napapatawad o naibigay ang kahabagan? Ngayon, ipanalangin mo siya ngayon. Gamitin mo, kapatid, ang isang kaloob ng Diyos sa iyo. Yung maglingkod sa kapwa, mag-encourage sa kapwa, at i-share natin ang God's Word. Kaya, sa umagang ito, mga kapatid, ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon ang kanyang mensahe. Sapagkat hindi nababawi ng Diyos ang kanyang mga kaloob at ang kanyang pagtawag. Kaya lakas loob ka ngayon. Meron kang lakas ng loob ngayon. Dahil hindi pa tapos ang ating mga kwento. Kasi hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Magpatuloy tayo, mga kapatid, na ibahagi kung ano ang ating tinanggap, kung ano ang ating pagkatawag, na kailanman yan ay hindi mababawi ni numan. At dahil hindi mababawi ni numan, ipagkaloob natin yan. I-share natin yan sa ating mga kapwa. Sa ating paglabas, sa ating pang-araw-araw na buhay,
ibahagi ang karanasan natin sa Diyos sa ating kapwa. Purihin ang Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Mga kapatid, tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga karanasan ng mga unang nanampalataya, maging Hudyo man o mga Hintil. Sila'y kinaawaan mo. Ibinigay mo ang iyong awa. Iniligtas mo sila sa anumang kahinatnan ng kanilang buhay, sa kanilang mga kinakaharap. Gayon din kami ngayon, O Diyos, na nakaranas ng iyong kahabagan, ng iyong awa, na natili na sa amin yun at kailanman hindi mababawi. Kung kaya't bigyan mo kami ng kalakasan, na ito rin, O Diyos, ang aming maibahagi sa kapwa. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen.